Ang Los Angeles Lakers ay nakakakita na ng unang sulyap sa potensyal na pagiging bituin ni Cameron Carr ngayong tag-init. Ang first round pick ng NBA draft ay patuloy na nagpapakita ng kahangahangang laro ngayong Hulyo sa kanyang pinakahuling laban sa Miami Heat noong linggo sa NBA Summer League. Muli siyang nagningning. Tumira si Carr ng 7 sa 16 mula sa field, kabilang ang 4 na naipasok na 3-pointers. Nagtapos siya na may 26 points sa loob ng 32 minutes na paglalaro, habang naipanalo ng Lakers ang dikit na laban 93-91 sa Chase Center sa San Francisco. Ang dating bituin ng Baylor University ay nakakuha rin ng 8 rebounds na nagpapakita ng kanyang tapang sa pag-atake sa ilalim ng ring. Ipinamalas din niya ang kanyang husay sa malayuang tira, kabilang ang isang 3-point shot na kanyang naipasok mula mismo sa logo ng Chase Center. Maaga pa lamang sa laro ay ipinakita na ni Carr ang kanyang mabilis na pagbitaw ng tira, kahit pa dalawang depensa ang mabilis na sumasara sa kanya. Nalampasan din ni Carr at ng Lakers ang overtime upang tuluyang maipanalo ang laban kontra Heat. Inamin ng bagong manlalaro ng Lakers na hindi pa siya nakapaglaro sa isang overtime game mula pa noong nasa middle school siya. Gayunpaman, ipinapakita na ni Carr sa Lakers, lalo na sa head coach na si JJ Redick, ang kanyang malaking potensyal bilang isang mahusay na shooter. Isa sa kanyang pinakamalaking lakas habang naglalaro sa Baylor sa Waco, Texas at sa Big 12 Conference ay ang kanyang 3-point shooting. Kilala siya sa kanyang maayos na shooting form at mataas na arko ng tira, dahilan upang pumasok siya sa NBA bilang isa sa pinakamahusay na long-range shooters sa draft class na ito. Ngunit ipinakita rin ng dating standout ng Baylor na mapanganib din siya kapag nakakahanap ng puwang sa loob ng paint at umaatake patungo sa basket. Bagamat marami pa siyang kailangang pagbutihin, nagugustuhan na ng mga tagahanga ng Lakers ang mga ipinapakita niyang senyales ng kanyang potensyal ngayong Summer League. Samantala, malalaking pagbabago ang pinagdaraanan ng Boston Celtics ngayong off-season. Ang panahon ni Jason Tatum at Jaylen Brown na naghatid ng kampyonato sa prangkisa ay tuluyan nang natapos. Marami ang umasa na maitrade si Brown, ngunit halos walang nakahula kung saang koponan siya mapupunta at kung ano ang magiging kapalit. Sa huli, napunta si Brown sa Philadelphia 76ers kapalit ni Paul George at mga draft pick. Si George ay hindi kabilang sa mga manlalarong inaasahang maita-trade. Matapos ang isang hindi gaanong magandang season at isang suspensyon, itinuring siya ng marami bilang isa sa may pinakamabibigat na kontrata sa liga. Walang dudang mahusay pa rin siyang scorer kapag nasa loob ng court, ngunit malinaw na mas mababa siya kumpara kay Brown. Gayunpaman, posible pang hindi tapos ang Celtics sa paggawa ng mga galaw. Sa katunayan, posible ring hindi magtagal si George sa koponan. Isa pang manlalarong matagal nang nasasangkot sa mga trade rumor ay si Trey Murphy III. Ang wing ay matagal nang naglalaro para sa New Orleans Pelicans at naniniwala ang marami na hindi lubos na napapakinabangan doon ang kanyang kakayahan. Taglay niya ang mga kasanayang maaaring makatulong ng malaki sa isang koponang may tsansang magkampiyon. Iniulat na interesado ang Boston kay Murphy at malamang na kailangang isama si Paul George sa anumang posibleng trade. Kamakailan, ibinahagi ni Jack Simone ng Boston Sports Journal ang kanyang opinyon tungkol sa posibleng pagpapalitan nina George at Murphy. Una, isa siyang option gamit ang TPE. Pagkatapos, naging option siya sa posibleng trade kay Jaylen Brown. Ngayon, isa pa rin siyang posibleng target sa pamamagitan ng trade na kinasasangkutan ni Paul George. Sa teorya, maaaring ipadala ng Boston si George at maraming draft pick sa Pelicans kapalit ni Murphy at isa kina DeJounte Murray o Jordan Poole. Sa usapin ng salary cap, posible ang ganitong trade. Ngunit kakailanganin ng Celtics na magbigay ng sapat na draft compensation upang tumbasan ang pagtanggap ng Pelicans sa kontrata ni George. Gayon din ang halaga ni Murphy at sinumang iba pang manlalarong isasama sa kasunduan. Tulad ng sinabi ni Simone, posible sa usapin ng pananalapi ang isang trade kung saan mapupunta si George sa Pelicans kapalit ni Murphy at alinman kina DeJounte Murray o Jordan Poole. Gayunpaman, walang malinaw na dahilan kung bakit papayag ang Pelicans sa ganitong kasunduan maliban kung makatatanggap sila ng napakaraming draft picks o mahuhusay na batang manlalaro. Isasama kaya ng Celtics si Hugo Gonzalez? Malabong mangyari iyon dahil nauna nang naiulat na ayaw nilang isama siya kahit sa isang posibleng trade para kay Giannis Antetokounmpo. Ibig sabihin, malamang na kailangan nilang isama ang halos lahat ng draft picks na nakuha nila kapalit ni Brown.
Kung ganoon, sulit pa kaya ang trade? Mahusay naman lalaro si Murphy, ngunit hindi tiyak kung sapat ang kanyang halaga upang isuko ang kabuuang nakuha ng Celtics sa trade ni Brown at dagdagan pa ang kanilang salary commitments sa pamamagitan ni Murray o Poole. Sa ngayon, tila mas makatuwirang manatili muna kay Paul George para sa 2026-27 season at umasa na magiging maayos ang magiging resulta. Sa ibang balita naman, kahit na malaking hamon para sa Los Angeles Lakers ang palitan ang produksyon ni LeBron James ngayong summer, hindi ba't mas magaan sa pakiramdam na hindi na sila tila bihag ng mga desisyon niya tuwing off-season? Habang maraming koponan sa liga ang nagsisikap na ilagay ang kanilang sarili sa posisyong kaakit-akit para kay LeBron, tahimik namang ginagawa ng Lakers ang kanilang mga plano nang hindi iniintindi kung ano ang ginagawa niya sa free agency. Ang hindi na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga kontrobersyal na opinyon ni Rich Paul tungkol sa basketball at ang mga misteryosong post ni LeBron sa social media ay maituturing na isang sariwang simoy ng hangin ngayong off-season. Gayunpaman, maaari pa ring madamay ang Lakers kapag nakapagpasya na si LeBron. Bagamat wala na si LeBron sa roster ng koponan, naroon pa rin ang kanyang anak na si Bronny James kahit sa ngayon lamang. Kapag nakapili na si LeBron ng kanyang susunod na koponan, isa sa mga susunod na tanong ay kung susunod din ba si Bronny sa kanyang ama. Sa katunayan, pinag-iisipan na umano ito ng mga koponang interesado kay LeBron. Ayon sa NBA reporter na si Jake Fisher, nag-iiwan ang Cleveland Cavaliers ng isang bakanting roster spot para kay Bronny sakaling makuha nila si LeBron. Isa sa mga usap-usapang umiikot ay nais nilang tiyaking may bakante silang roster spot upang matrade nila si Bronny James mula sa Lakers kung sakaling makumbinsi nilang bumalik ang kanyang ama bilang isang free agent. Madaling isipin na muling magsasama sina LeBron at Bronny sa iisang koponan, ngunit marami pang kailangang isaalang-alang. Gusto ba talaga iyon ni LeBron? Gusto rin ba iyon ni Bronny? Malamang na pag-uusapan muna nila ito bago magkaroon ng anumang kahilingan o kondisyon. Pagkatapos nito, kailangan ding mahikayat ang Lakers na i-trade si Bronny. Sa kabila ng lahat ng biro tungkol sa kanya, malaki ang kanyang ipinakitang pag-unlad sa Lakers na gumamit ng second round pick upang kunin siya. Bagamat hindi siya itinuturing na untouchable, tiyak na hihingi ang Lakers ng kapalit kung sakaling i-trade siya. Wala na si LeBron sa koponan kaya wala nang dahilan para basta na lamang ibigay si Bronny sa Cavaliers bilang pabor. Dahil kakaunti ang natitirang draft assets ng Lakers, hindi rin masamang ideya kung maipagpapalit si Bronny kapalit ng ilang second round picks. Depende sa direksyon ng pagbuo ng roster ngayong off-season, maaari rin itong makatulong sa koponan na magkaroon ng mas malaking salary cap flexibility. Posible rin namang manatili si Bronny sa Lakers. May posibilidad na hindi na ganoon kalaki ang hangarin ni na LeBron at Bronny na muling maglaro sa iisang koponan. Maaaring lumipas na ang panahong iyon at baka nais na ni Bronny na bumuo ng sarili niyang landas. May pamilyar na siyang kapaligiran sa Lakers. Hindi na rin siya palaging nasa anino ng kanyang ama at unti-unti na siyang lumalapit sa pagiging bahagi ng regular na rotation ng koponan. Kung lilipat siya sa ibang franchise, magkakaroon kaya siya ng parehong oportunidad? Mahirap malaman kung ano talaga ang iniisip ni na Bronny at LeBron. Posible ring gusto pa rin nilang muling magsama sa iisang koponan. At kung iyon nga ang mangyayari, mas magkakaroon ng kapangyarihan ang Lakers sa anumang magiging trade negotiations. Kaya kahit halos nakalayo na ang Lakers sa drama na karaniwang kaakibat ng off-season ni LeBron James, may mga natitirang epekto pa rin na maaaring magdulot ng panibagong usapan at pagbabago bago matapos ang off-season na ito.